Hi guys, welcome again to this vlog, and this is the second day of my Bukidnon trip last August 2024. So papakita ko sa inyo yung way papuntang Communal Ranch. So ito, galing kaming Roti Peaks ng umaga. So this was mga 8 or 9 a.m. Then pupunta na kami ng Lover's Lane muna kami. Ang unang itinerary namin is Lover's Lane. So from Roti Peaks papuntang Lover's Lane, approximately one hour to 1.5 hour. So maganda na yung way na papuntang Lover's Lane. Ito, nasa highway na siya. Kaya maganda ng i-motor. And ito na yung Lover's Lane. Ang Lover's Lane is parang, lang siya, parang tambayan. So, nasa highway lang siya. Walang entrance fee dito. And, tingnan nyo yung view. Look at that. Diba kung ganito yung tambayan nyo sa inyo? Diyos ko, dito ako magkakape araw-araw. So, yun. Ang sabi ni Sir Elmer, sabi ng guide ko, wala lang, parang tinawag lang tong Lover's Lane ng mga nakatambay dito. So, yan, inayos ng munisipyo nila. And then, ayan, tambayan na. Maraming nagmomotor dito eh. Yung mga nagmomotor na nagra-rides, ang daming nakatambay dyan. Kasi, look at the view. Kitang-kita mo yung mga ridges sa bukid nun. Ayan oh. May mga tambay din sa taas, like mga kainan. Tapos, pwede kayong mag-rent ng isang kubo. Sa taas na yung banda. Pero hindi naman kami masyadong nagtagal dito. Since ang main napupuntahan talaga namin is yung Communal Ranch. Now, I was in Communal Ranch. Napunta namin tong Communal Ranch ni Fritz before nung November 2023, and then I decided na puntahan ulit siya kasi nandito rin naman eh. So kung balak nyo palang ituro yung Bukidnon, huwag nyo pong kakalimutan yung Communal Ranch. I know nakikita nyo parati sa Facebook or TikTok, sobrang ganda niya, and I can't even describe how I feel nung nakita ko siya nung una. And I don't even know kung na-justify siya ng camera ko or nitong GoPro. Pero napakaganda niya sa personal. Puntahan nyo please. Ayun. So kung pupunta kayo ng Bukidnon, pwede nyo gawin siyang sa first day or pwede nyo siyang puntahan sa first day ninyo. Ikot-ikot kayo. Unahin nyo yung Cedar, sa Communal, tapos dito sa Lover's Lane. Ayan, so ito na yung papasok niya. So from highway, papasok kayo dito sa parang mabundok na side. And maayos naman yung dito eh, maayos yung road since sinaayos na nila. Hindi katulad nung nasa Roti Peaks na puro mabato. Ang entrance dito is 70 pesos lang. So along the way, may makikita kang mga taga-tourism, and doon ka magbabayad ng entrance fee mo sa Communal Ranch. So yan, makikita mo rin yung bundok dito habang nagmumotor. Mostly ang mga nakakasalubong namin dito is yung mga naka-pick up or mga naka-motor din. Ganda ng panahon oh. This was on a Friday morning nung pumunta kami. Go. Hi nga pala sa mga taga-Bukidnon, and hello sa mga nakapunta na ng Communal Ranch before. Nung last time kasi, ang sabi ni Sir Elmer is nasunog yung part nung nasa Pulago. Kaya yung may part dito na parang nakalbo. So ang ganda na ng tubo ng dahon ngayon, kaya ang ganda ng pagka-green niya.
kuhang-kuha siya sa ano, sa cellphone ko yung pagka-green. Pero dito sa GoPro, ewan ko, parang hindi naman masyadong na-justify. And by the way, yes, this video was shot on GoPro 10. Sa mga magtatanong. So ayan, so from that highway, medyo may konting layo pa papuntang Communal Ranch. Pero ang maganda dito is look at the scenery. Makikita mo yung bundok. Diba? Matatanaw mo dito yung Mount Culago and then yung hinike namin kahapon yung Panimahawa Ridge. By the way, yung Panimahawa Ridge may may separate video ako doon. Thank you sa mga nakapanood na. If na, kung hindi nyo pa napapanood, please panoorin nyo. Kasi ang ganda din niya dito ang ganda din yung puntahan dito sa Bukidnon. And isa-suggest ko din yun sa isa sa mga itinerary ninyo. So if ever napupunta kayo ng Bukidnon, ang mga itinerary suggest ko yun, yung Panimahawa, Mount Culago, yung Cedar, Communal Ranch, tsaka yung Lover's Lane. Kayang-kaya niya yan. Hindi, yung Mount Culago kayang-kaya niya yan yung isang araw. And then the rest, kayang-kaya niya rin yun ng isang araw na ikutin. Depende kung sa mga kasama nyo. So, eto na yung entrance papunta sa Communal Ranch. Grabe no, kung ma-feel mo yung kung nandito ka personally, ma-feel mo na pagpasok mo dito, you will feel like parang nasa ibang dimension ka, parang nasa ibang mundo ka. Like ma-feel mo yung peace and calm ng nature. Anyways, hindi nga ako masyado magsasalita sa vlog na to. Basta i-enjoy nyo na lang. And if ever na may mga tanong kayo, please mag-comment na lang. And ilalagay ko ulit yung contact number ni Sir Elmer para if ever na mag-isa kayo or dalawa kayong pupunta ng Bukidnon, siya na bahala mag-ikot sa inyo. Ayan, thank you. Stop talking muna ako dito ha. Sige, kayo na bahala dyan. Oo, hindi namin to napunta ni The Fritz. Luha lang. Madali. Kasi bagong nice. Saan pupunta? Ay, doon. Pumunta pa tayo. Ito yung sinasabi mong ilog. Ito. Ilang hektarya to, sir? Just 200? Tas yung mga kabayo dito sa ano lang talaga sa mga government. oo, may private na yung iba. So ito yung hindi namin napuntahan ni Fritz nung nakaraan. Yung baka dito almost 550. Baka. Hirap. Ay, nakakatawa yung mga nakaputi oh. Oh, parang may photoshoot sila doon. Tapos eto, pwede kang mag-horseback riding. May falls doon oh.
Ito naman, ilog. And so I have to mute the audio here kasi nagpe-play ng music yung grupo doon. Pero yon, kung pupunta kayo rito, ihanda nyo yung OOTDs nyo kasi ang ganda. Ang ganda magpa-picture. Look at that! Makikita mo yung Mount Pulago na sobrang ganda ng pagka-green niya kasi nga bagong tubo yung mga leaves. So yun, nagsawa ako kaka-picture dito kasi si Elmer is picture lang ng picture. And then after nyan, balik na kami at nag-ice cream. Ice cream na to is homemade. That's 50 pesos. Hi po sa nagtitinda ng ice cream. Hi kuya. And konting pahinga after nyan, pumunta kami ng lake. Bisaya. And then ang sabi dito ni Sir Elmer is karaniwan yung mga pumupunta dito is mga galing Cebu, ganon, or pero pinakamarami talaga from Manila. Okay, so may lake dito. Pupunta na. Grabe ang init. Diyos ko Lord. Uy, pagkatapos nito sir, hatid muna ako sa terminal. Ay, terminal. Sa tourism. Ayan yung lake. Ay. Ang maganda ng picture dito, ano? Oo. Ayun, hindi na masyadong mainit. And after ng mga aurahan doon, uwi na kami. This time around, nagpahatid na ako sa terminal doon sa may tourism kasi pagod na ako. Bilis ko nang mapagod ngayon. So, ang bala ko neto is, since this is day 2 at wala na rin naman akong pupuntahan sa Bukidnon, pupunta ako ng CDO after. So, doon ako kay May sa aking friend na taga CDO. Magkikita kami mamayang hapon. So, babiyahe na ako ng Cagayan de Oro after this. So, from Communal Ranch, papunta dun sa tourism, medyo malayo din. Siguro mga 1.5 hours din ang pagmotor namin. So, ipapakita ko naman sa inyo yung landscape, beautiful landscape ng Bukidnon papuntang tourism office. So this is just impossible na wala pa yung mga ibang spots dito sa Bukidnon. Kasi Bukidnon, napakalaki niya, napakalaki ng Bukidnon na probinsya. Ang next na gusto kong puntahan is yung Malaybalay. Ang dami pa dito na spots na hindi ko napuntahan. Anyways, marami pa namang chance na bumalik. So,
pagbalik ko, may solid na akong itinerary. And I may not go back here sa ipasok ko iba namang lugar. So, yan. Ganda ng roads nila, ang lawak. And kahit sa anong makikita, maraming pinyahan. This is one of my favorite spot. Itong part na to. Ganda ng mga puno. Yes. Perfect. And after that, nag-abang na ako ng bus papuntang Cagayan de Oro. So ito, nasa bus na ako papuntang Cagayan de Oro, and again, ang biyahe is 2 hours. So siguro nakarating ako ng Cagayan de Oro ng 2 p.m. So umalis ako doon ng 1:00 or 12. Tapos kabalik na ako ng 2:00. Medyo matagal din yung biyahe, in fairness. Buti na lang may charger sa bus. So this is where I'm staying. So nasa CDO na ako, and this is where I'm staying. This is near Ketkay Mall, Ketkay. So ito siya. Yan. Ganda niya, no? So I booked this in Airbnb. 1,700 per night. Ayan siya. Ganda. And let's check the bathroom. Siyempre, importante to. And here. Hello, that's me. And toilet. Okay naman, malinis. And ito yung shower. Shower ko kasi galing pa akong bukid noon. And there goes my adventure. It's Second day sa Bukidnon. And yung next vlog ko is about CDO naman. I stayed here sa Cagayan de Oro ng 2 days and 1 night. So, thank you guys for watching. Sana nabibuild nyo na yung itinerary nyo papuntang Bukidnon sa mga sa kakapanood ng vlogs ko. But, see you next ahon. See you next travel. Mag-ingat kayo parate. Thank you for watching this vlog till the end. Thank you po. Bye. To God be all the glory.